Escudero as the next vice presidential candidate to Sara Duterte. But did you read Zaldico's letter to the president in February 2025? I guess you haven't. Let's talk about it. Did you know that Zaldico wrote to the president to detail what happened during the bicameral conference, a conversation that Zaldico, had with Senator Chiz Escudero as Totoo pong sumulat si Zaldico kay presidente. Kaso, iba. Dinidetali niya kung paano walang yain ni Chiz Escudero ang BICAM. president. Just in case nobody believes the fact that Martin Romualdez is not a part of the BICAM, again, uulit-ulitin ko, there is a paper trail to prove that. Totoo yun. Wala pong pirma si speaker doon. Si Chiz lang at si Zaldico. In the bicameral conference, pinag-usapan ni Zaldico at ni Chiz Escudero ang mga budget cuts in the total of 109.5 billion pesos. 109.5 billion, Chiz! Ang tindi ng mukha mo! Pati mga kongreso, opposition man, or majority, na nakapwesto sa Congress, tinuturo si Chiz. This involved services that kailangan sana ng mga Pilipino. Uulitin ko, 109.592 billion pesos. Ang unang kinak talaga was supposed to be a 74 billion cut from PhilHealth. Hilel! Tapos sinisisi kay BBM, hayop ka! Aray ko. Nagpapanggap pa na matino ngayon? Tapos yung kontrobersya ng budget, saan mo magagaling nyo kay presidente? Magbibito lang yung presidente. Kayo ang gumawa noon sa BICAM nyo. Andun ka. Remember how you just demonized Speaker Martin on that? Ba't di nyo alam na ang totoong nag-scrap talaga niyan was Chiz Escudero? Oo. And again, there's a letter to prove that. May sulat, patay ka. Letter that was followed subsequently by actions that you can also trace through paper. So 74 yung una niyang sinuggest plus 150 billion more kasi gusto niya na i-insert ito sa mga allocations for the Senate instead. Okay, tamo, ayan yung nireport natin na 142 billion na pinamudmud niya para maging Senate President ulit siya. Pinamudmud niya sa bawat senador para yung sa project kuno na flood control. Yun ang ginamit niya para maibalik siya sa Senate President. 142 billion. Ang tindi mo, Chiz. Ita mo lahat, oh. Lahat. Pala ikaw ang gumawa, ayop ka. Ilang tao sila maghahati-hati aside from you, Chiz, dyan sa Senate. Oh. 24 lang kayo, tas 200 billion ang gusto mo. At pag hindi binigay ni Zaldico sa'yo, you scared him into doing what you want because you're gonna scrap the budget because hindi mo to i-enact sa Senate. Kapag hindi daw pinasa ni Chiz, magkakaroon ng reenacted budget. Kupal ka, Chiz! Aside from that, the budget cut was also felt by the DepEd because you cut 10 billion from the DepEd computerization program. Grabe, pati edukasyon! Binawasan mo, keso hayop ka. Sinabi mo na alam mo din na low ang utilization rate ng DepEd. Naku. Aside from that, you added an additional 1.5 billion peso budget cut so that the DepEd cannot hire more teachers. Tapos makikita mo si Hart, may parang para ibaring. Tapos ikaw ang pinakamahirap na senador. Pinaka-inutil ka. Because sinabi mo din that dapat ang DepEd 3 months lang out of the year pwedeng mag-hire ng teachers from Uy. January to March. Kasi mahihirapan na ang DepEd maghanap ng pera kung saan papasweldohan sana ang 20,000 nating mga guro. Bising-busy kayo lahat, nakafocus kay Martin Romualdez kasi kesyo sinabi dito o sinabi niyan. Pero may mga papel at may paper trail po at meron din pong letter, like I said, from Zaldico to the President in February of 2025. Kasama na din dito ang insistence ni Chiz na hindi na ibibigay yung pera sa DepEd pagdating sa pagpagawa ng bagong mga classrooms kasi ang gusto niya ibigay ito lahat sa DPWH kung saan doon na naman siya mag-i-insert para sa mga allocations niya at sa mga friends niya. Ay, puti ka talaga, Chiz! Kaya pala umapaw ang DPWH. Kinat mo yung sa PhilHealth, kinat mo yung sa DepEd, nilagay mo sa DPWH para manipulahin ni Bernardo! Remember sa previous video ko about kay Toby Tiangco na sinabi ko na sila lang naman ang nag-usap according, 'di ba, sa isang tauhan ng DPWH kung saan ang mismong listahan ng mga contractors ay nanggaling lang din ng kay Chiz. Ang isa naman na kinata nila ng budget ay ang 10 billion galing sa Department of Agriculture para sana sa program ni Presidente para sa mga magsasaka. Puti, kaya pala natamaan yung NEP ng Pangulo, hayop ka. Pero nakalimutan nyo na ang unang nag-budget cut para sa mga magsasaka natin sa bansang ito ay si Chiz Escudero. He literally cut 10 billion pesos from the fertilizer voucher program of the President. 200 million talaga ang gusto ni Chiz na pera para sa Senate. Ito pa ang further cuts niya sa ibang mga agencies. Aside from this, he further cut 14.9 billion pesos from the DPWH. He slashed the budget in half, which is about almost 28 billion dahil gusto niya itong i-allocate somewhere else para makompleto ang 200 billion nga na hiningi niya. Putik, parehas ni Joel! Si Joel, sinawagan niya si... Baka pwedeng 1 billion. Sabi niya kay Henry Alcantara. Kaya pala, dahil alam ni Joel na minanipula ni Chiz.
Kaya nagagalit siya. Putik, ngayon lang natin nalalaman Alam niya ang nangyayari sa budget, minanipula ni Cheese. Ayaw niya nang pumayag, kailangan may 1 billion siya. 13 billion na slinash niya magagamit sana sa pag-repair ng mga daan mula sa Batangas papuntang Quezon. Yan ang abang sinasabi ko na dapat talaga pag may mga paratang ka, meron dapat itong pruweba. Tama. At ang pruweba dapat ay nasusundan din ng further pa ng mga pruweba para talaga malaman kung totoo ba ang sinasabi o hindi. Ang problema kasi sa inyo, nakafocus kayo masyado sa chismis na kuno si Martin Romualdez ang may kasalanan ng lahat. Uulitin ko, kung si Martin Romualdez naman pala ang may kasalanan ng lahat at siya talaga ang mastermind, so ano pala ang rason kung bakit ang dami-daming tao sa gobyerno na pinapasweldohan kung wala naman pala silang kasama or hindi naman pala sila kasama sa pagtatrabaho. Ang problema niya ngayon, ang tinatawag niyong mastermind, ay hindi rin naman talaga kasama sa bicameral conference. Yes! Martin Juan Romualdez is not in the Viacom motherfucking tape. Si Cheese talaga ang nagmanipula kasama si Saldico. Ang galing tong mga pera at kung kailan ito ninakaw. Ang sinasabi ko, dapat talaga pag may paratang ka, dapat may pruweba. At ang lahat ng pruwebang ito ay between Zaldico at Cheese Escudero. Oh! And yes, kasama ka na rin Toby Tiangco. Oh! Sir Toby! Ingat! Mwah! Dito tayo sa summary. Summary na natin to. Eto si Cheese Escudero, di ba? Siya nagmanipula. Kasama sila Joel, minanipula nila. Pak, minanipula nila. Binuhos nila ngayon sa DPWH. Pagbuhos nila sa DPWH, may kasabwat sila doon. Henry Alcantara, Bernardo, Bonoan, Cabral, Bryce Hernandez. Kasabwat nila yon. Ngayon, kinat nila yung PhilHealth, kinat nila yung Department of Agriculture, Department of Education, nilagay nila sa DPWH. Paglagay nila sa DPWH, nandun yung kasabwat nilang BGC Boys, Cabral, Bonoan, Bernardo, doon napunta yung pera. Pagpunta doon ng pera, eto na, sabay, contact ni Cabral sa kanila. Contact ni Bernardo sa kanila. Contact ni Henry Alcantara sa kanila. Chinap-chap nila ngayon. Henry Alcantara, sino ang umbrella? Saldico, Joel Villanueva. Bryce Hernandez, sino ang umbrella? Saldico, Joel Villanueva, Jinggoy. Bernardo, sino ang umbrella? Revilla, Jinggoy, Cheese Escudero, si Binay, Mark Villar. Ganon! Lahat ng budget, ibubuo sa DPWH para itong DPWH umapaw ang pera paghati-hatian ng mga animal.